Kayo po ba'y masaya ngayong umaga na kayo po ay nasa bahay sambahan? Amen? Wala po kayo sa sabungan? Wala kayo sa inuman? Kayo po ay nasa bahay sambahan. At bawat anak ng Diyos ay dapat po matagpuan sa bahay sambahan every Sunday. Amen? Kaya it's a great blessing na tayo po ay nandito. Ito po yung araw ng pagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay buhay pa rin. Amen? Na ang Diyos ay patuloy pa rin nagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa bawat isa sa atin, protection. Kaya nga po, every Sunday tayo nasa church dahil ito po yung araw ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? So, tayo po tumayo lahat. Tayo po basahin po natin ang 2 Corinthians chapter number 8. At salamat din po sa mga bisita po natin na kasama po natin ngayong umaga. At nawa maging pagpapala ang salita ng Diyos na marinig po natin ngayong umaga. Amen? 2 Corinthians chapter number 8. Basahin po natin, beginning verse 1 up to verse number 5. Verse 1 up to verse number 5. Magkaroon po tayo ng responsive reading. Diyan na po kayo, amen? Verse number 1, sabi po dito, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. For to their power I bear record, yea, beyond their power they are willing of themselves. Sabay-sabay po tayo sa verse number 5, ready read. And this they did not as we hope, but gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Amen. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Thank you, O God, na kami po ay dinala niyo sa lugar na ito upang manambahan sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa bawat isa na kasama po namin ngayong umaga. At nawa, Panginoon, kumilos po kayo sa aming mga puso at muli niyo po kaming palakasin spiritually, Panginoon. At gabayan niyo po kami at dinadalayan ko rin po namin aming pastor sa kanyang pagpipreach, Panginoon, sa CBBC Manila. I pray na maging blessing po siya doon sa mga kapatiran po doon. At ganoon din po kami dito. Help me, O God, sa pag-deliver po ng inyong mensahe. This is not my message, O God. This is your message, Panginoon. At bawat isa sa amin ay meron po kayong mensahe, Panginoon. Patawad po sa aming pagkakasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mako po na po tayo. The title of our message this morning, Generous Giver in Mission. At kayo po ay, ngayong month po ay mission emphasis po natin. Amen. At next Sunday po, it is our last Sunday of our mission emphasis. And next Sunday po ay makakarinig tayo ng guest speaker na lalo pa pong maging malinaw sa atin ang patungkol sa mission. Amen. Amen? Amen. Generous giving in mission. Na po, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ay alam po natin na lahat na tayo po ay dumadaan ngayon sa krisis. Amen? No? Siguro hindi lang halata dahil maganda yung damit natin. Amen. Pero ang panahon po natin ngayon ay nagtataas lahat ng bilihin. Yung height na lang hindi pa tumataas. Amen. Pero ang bilihin ay tumataas. Ang gasolina ay tumataas. Nabiruin niyo po, ang diesel ngayon ay nasa 80 yata, 60. 65 ang diesel, 1 litro. Yung nakaraan, yung 500, parang 2 balik o 3 balik sa 3 lane. Yung 500 pesos. Kaya minsan nagmumotor na lang o kaya tricycle. Amen? So nagtataas lahat ng bilihin, nagtataas lahat ng gastusin po natin. Amen? Amen. No po? Minsan, ang hirap na hirap ng iba sa atin mag-budget. No po? Tumataas ang bilihin, pero ang iyong
iyong sahod ay ganun pa rin. Amen? Tumataas ang bilihin, pero ang sahod, ganun pa din. Amen? Hindi mo na mabili yung gusto mo. Ano po, kung dati ay namamalengke ka, iba yung ulam mo sa umaga, sa tanghali, sa gabi, ngayon, hanggang ang hapon na. Minsan hanggang kinabukasan pa. Amen? Tapos may anak ka pa na tamad at malakas pang kumain. Amen? Hindi pa maasahan sa bahay. Marami ata. Nangoblema na si tatay, si nanay. Pero si anak ay pa-Netflix lang. Amen? Patulog-tulog lang, pa-Facebook lang, at pa-TikTok pa. Amen? So, nagtataas lahat ng bilihin, nagtataas lahat ng ating gastusin. No? At pwede nating dahilan na hindi na tayo makapagbigay sa Panginoon. Amen? Hindi na ako makapagbigay sa Panginoon kasi krisis. Bayad na ako sa tubig, bayad na ako sa kuryente, bayad na ako sa pagkain, may tuition fee pa. Nagpapabili pa tong si Bunso ng bagong cellphone. Gusto niya pa yung bagong labas na iPhone. Amen? Hindi na ako makakapagbigay sa church. Maaaring sabihin natin, katatapusan ng first fruit commitment. Ito ay mission, faith, promise, commitment naman. Pwede natin idahilan na hindi na tayo makapagbigay sa Panginoon dahil marami tayong gastusin. Marami tayong pangangailangan. Amen. Babawasan ko muna yung tithes, babawasan ko muna yung faith promise, babawasan ko muna yung first fruit, i-delay ko muna yung Nehemiah project, marami pa akong kailangang bilhin, marami pa akong pangangailangan sa aking pamilya, marami pa akong pangangailangan sa aking kalusugan, ay hindi mo na ako makapagbigay sa Panginoon, tsaka na lang ako makapagbigay sa Panginoon. At meron na tayong dahilan na hindi tayo makapagbigay sa Panginoon. Amen? Pero mga kapatid, sa ating mga binasa, may kita po natin dito, amen, mayroong isang simbahan sa Macedonia. In verse number 1, tinan po natin, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Sila rin po ay dumadaan sa krisis. Sila din po ay dumadaan sa paghihirap. Amen? Ano po sabi sa verse 2? How that in great trial of affliction, meron silang kahirapan. Amen? At ang sabi ng Bible dito, the abundance of their joy and their deep poverty. Yung poverty pa lang, hirap na. Amen? Pero sinabi ng Biblia dito, sabi ng Apostle Paul, ang mga taga Macedonia, sila po ay nasa matinding paghihirap. Deep poverty. Sobrang hirap to. Amen. Amen. Maaring kagaya rin natin iba sa atin dito. Kapos din yung kanilang finances, kapos din yung kanilang mga pangangailangan, kapos din yung kanilang sweldo. Sila po ay dumadaan sa crisis. Sila po ay dumadaan sa paghihirap. Sila po ay, sabi ng Apostle Paul, deep poverty. Amen. As in talagang wala. Amen? Pero sabi ni Apostle Paul, in spite of their deep poverty, abounded unto the riches of their liberality. Sumasagana sila sa pagbibigay. Yan ang sabi ni Apostle Paul. Kasi po mga taga-Korinto, sila po ay nasa city. Sila po ay sentro ng business. Hindi problema po sa mga taga-Korinto ang pera.
Karamihan po ng mga Kristiyano sa Korinto ay may hanap buhay. Karamihan po sa mga membro po ng mga Kristiyano po sa Korinto ay may mga kaya. Amen? Meron silang kakayahan magbigay sa Panginoon. Pero sabi ni Apostle Pablo, tignan nyo yung mga taga-Macedonia. Sila ay dumadaan sa krisis. Sila ay dumadaan sa deep poverty. Pero tinalo kayo sa pagbibigay. In-encourage. Amen. Amen. Ni Apostle Paul, yung mga taga-Korinto, tingnan nyo mga taga-Macedonia. Sila'y dumadaan sa deep poverty. Sila'y dumadaan sa matinding kahirapan. Pero sila po ay masaganang nagbibigay. Amen. Ano po ibig sabihin ng liberality? The quality of giving freely. The quality of giving freely. Amen. Amen. In verse number 4, sabi dito, hindi na sila inoobliga ni Apostle Paul magbigay. Kasi alam ni Apostle Paul yung kalagayan nila. Krisis sila. Meron silang kahirapan. Hindi na sila inoobliga ni Apostle Paul na magbigay. Pero sabi sa verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift. Nakiusap sila sa amin. Natanggapin nila yung giving ng mga taga-Macedonia. Biruin niyo po, nagmamakaawa pa yung mga taga-Macedonia. Apostle Paul, tanggapin niyo yung offering namin. No, hindi na sila inobligan ni Apostle Paul, magbigay kayo sa faith promise, yung tithes and offering nyo, ibigay nyo, yung commitment nyo, ibigay nyo. Hindi na sila inobligan ni Apostle Paul. Dahil alam ni Apostle Paul yung kanilang kalagayan. Pero makita po natin dito, nagpumilit pa sila. Nagmakaawa pa sila, Apostle Paul, tanggapin niyo yung offering namin. Tanggapin niyo yung aming giving. Ganon po katindi ang puso ng mga taga-Macedonia pagdating po sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga po, ngayong umaga, why these Macedonian believers has power to give to the Lord even they are in great need. Bakit po yung mga Macedonian believer nagawa pa rin nilang magbigay sa Panginoon kahit sila'y meron ding matinding pangangailangan? Amen? Kasi minsan, yun po yung ating dahilan, hindi na ako makapagbigay sa Panginoon kasi may pangailangan ako sa school, may pangailangan ako sa bahay, may pangailangan ako sa aking pang-araw-araw, may pangailangan ako sa kalusugan ko, at kaya hindi ako makapagbigay sa Panginoon. Pero mga taga-Macedonia po, in spite of their great need, meron pa rin po silang kapangyarihan to give to the Lord. Amen. Ano kaya sikreto ng mga taga-Macedonia? Amen? Bakit kaya sila nakapagbigay? Siguro, mayroong ibang business itong mga taga-Macedonia na ito na hindi natin alam. Amen? Baka meron silang kakaibang pinagkakakitaan. Baka magtaka si Apostle Paul, saan kaya kinuha ng mga taga-Macedonia itong mga pera na to? Naghihirap sila doon sa Macedonia, pero nakakapagbigay pa din. Amen? Amen. Number 1 po. Number 1, makita po natin sa verse 2. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy. The abundance of their joy. Number 1, they have joy in giving. Amen. 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 Nandoon yung kanilang kagalakan sa pagbibigay. Amen. Kaya nagawa po nila na in spite na merong kahirapan, in spite na merong pangangailangan, nagawa pa rin nilang magbigay sa Panginoon dahil yung kagalakan nila ay nasa Panginoon.
Ang kagalakan nila ay nasa gawain ng Panginoon. Amen? Masaya sila kapag may mga kaluluwang naliligtas. Nakikita nila na maraming naliligtas, maraming nasisiran, maraming mga good news, class na nabubuksan, maraming nababible study. Ang sabi ng mga taga-Macedonia, magbibigay pa kami. Amen. Nandoon yung kanilang kagalakan sa gawain ng Panginoon. Itong mga taga-Macedonia, ang kanilang kagalakan ay nasa gawain ng Diyos, ang kanilang kagalakan ay nasa Panginoon, hindi sa mga bagay ng sanlibutan. The reason bakit tayo hindi makapagbigay sa gawain ng Panginoon, kasi wala yung kagalakan natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen? Ang kagalakan natin ay nasa sanlibutan. Kaya nga binabantayan natin kung ano ang bagong labas na produkto ng sanlibutan. Amen? Amen? Inaabangan natin kung ano ang activity ng sanlibutan. May concert doon. Pag-iipunan ko yung ticket na yan. Amen? Kaya nga, hindi tayo makapagbigay sa Panginoon kasi nga, wala yung joy natin sa gawain ng Diyos. Yung mga taga-Macedonia, nandito yung joy nila sa gawain ng Panginoon, kaya kahit meron silang krisis, kahit meron silang kahirapan, nakakapagbigay pa rin sila sa Panginoon kasi nga doon sila sumasaya. Nandoon yung kanilang kagalakan. Samantalang ito mga taga-Korinto, hirap sila sa pagbibigay, tipid sila sa pagbibigay. Sila naman ay sumasagana, pero tipid sila pagdating sa Panginoon. Bakit po? They are influenced of the material things of this world. Kaya nga tinawag silang carnal Christian, yung mga taga-Korinto. Kaya tinawag silang carnal kasi worldly Christian. Yung mindset nila nasa sanlibutan, wala sa gawain ng Panginoon. Kaya yung tinignan ni Apostle Pablo, yung mga taga-Korinto, tinalo pa sila ng mga taga-Macedonia. Amen? Amen. Kaya nga, bakit po maraming Kristiyano ang di makapagbigay sa gawain ng Panginoon? Because they have no joy to the Lord. Ang kanilang puso ay hindi po sa spiritual na bagay, but on the material things of this world. Yan, lagi niya pong sinasabi ng mga taga-Korinto, kayong mga taga-Korinto, tignan nyo ang mga taga-Macedonia. Gaano sila kasayang magbigay sa Panginoon. Amen? Amen. No? Kaya tina-challenge niya yung mga taga-Korinto. No? Siguro napansin ni Apostle Paul, no? Meron kayong budget sa ibang bagay. Wala kayong budget pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen? No, maaaring sabihin ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, may pambili ka ng magagandang damit para maka-attend ka ng party. Amen? Ng mga event ng iyong kamag-anak, pero wala kang pambili ng Bible. Amen? Yung Bible yung cellphone natin worth 10,000, 15,000, 20,000. Yung Bible natin, bigay pa. Amen? Amen? Gising po ba kayo? Amen? Baka malayo na pong inyong napapaginipan. Amen? Bigyan na po ng unan yung nakatulog. Amen? Amen? No po? Sabi ni Pastor Hill, baka nakainom doon ng antibiotic. Ulit si Pastor Hill na pang natulog. Yung mga nakainom na antibiotic dyan. Amen? Amen. May panlibre ka sa barkada mo. Amen? Ikaw, young people. Amen? May pang-date ka. May panglibre ka sa barkada mo. Pero wala ka ng pagkailangan ng may kulang sa bahay nyo, hindi ka makapaglabas. Anak, kulang pa ng 1,000 yung pambayad natin sa kuryente. Baka meron ka dyan.
Ay, wala po eh. Binayad ko na sa project. Magulat-gulat ka. Nilibre niya yung kanyang mga barkada. Starbucks tayo. Ako ang nilibre sa inyo. Wow. Yung pag-uwi niya, putol na yung kuryente. Amen? Amen. Alam niyo po ba, kung sino yung masayang Kristiyano, sila yung mga giver. Sila yung mga nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God sa mga kapatiran po natin na patuloy nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Patuloy na nagbibigay sa ating Nehemiah project. Nagbigay na ng isang box, dinagdagan pa ulit. Amen? Meron pa po dyan nagsakripisyo. No? Binenta yung sasakyan para makapagbigay sa Nehemiah project. Amen? Yung pension niya, binigay niya sa Nehemiah project. Amen? What a great sacrifice. Nandun naman patuloy ang provision ng Panginoon. Patuloy naman sumasagana ang biyaya ng Diyos. At kaya patuloy din sila nagdadagdag pa para magbigay sa gawain ng Panginoon. Masaya pa sila nagbibigay sa Panginoon. Kaya sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ano po sabi ng Biblia sa kabilang chapter lang po, sabi diyan, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. God loveth a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Ulitin natin. For God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Duri mo yan, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kung nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, kapag meron kang prayer request, hindi ba magdadalawang isip sagutin ng Diyos? Amen? Nasa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Nasa iyo yung love ng Panginoon. Amen? Kagaya ng isang binata na nililigaw sa isang dalaga. Amen? Amen? Oo. Bilan mo ako chocolate. Oh, kahit yung lalaki na yan, walang budget, gagawa ng paraan, makabili ng chocolate. Ito, bumili ako ng honey. tig-pipiso. Chocolate pa din, amen. Oh, may na si, pamamigay ng chocolate na si AJ, amen. Amen. Hindi po pabigat sa kanilang pagbibigay sa gawain ng Panginoon, kundi yung pa nagbibigay sa kanila ng kagalakan. Amen. Amen. Po, kaya nga sabi niya, not grudgingly, hindi napipilitan, or of necessity, hindi dahil may pangangailangan. Amen. Ang masaya nagbibigay, hindi napipilitan, hindi yung dahil may pangangailangan. Ang cheerful giver, may pangangailangan man o wala, nagbibigay siya. Kasi sabi ng Apostle Paul sa mga taga-Macedonia, hindi na po niya ine-expect na yung mga taga-Macedonia magbibigay pa. Kasi matindi yung nararanasan nila. Merong great crisis sa kanilang lugar. May persecution pang nararanasan. Hindi na po inaasahan ni Apostol Pablo ang mga taga-Macedonia magbigay, pero nagulat si Apostol Paul sa giving ng mga Macedonia. Bakit? Because they have joy in giving. Number 2, nandiyan pa po ba kayo? Amen? Amen. Pag-gising po lahat, mabilis lang po ito. Amen? Number 2, verse number 8. Sabi po dito, I speak not by commandment. Hindi ko na to inutos.
hindi ko na inubliga ang mga taga-Macedonia magbigay. Ano sabi diyan? But by occasion of the forwardness. Amen? Dahil sa kanilang pagsisikap. Amen? Sabi diyan, forwardness of others and to prove the sincerity of your love. Number 2 po, they have sincere love for the Lord. Bakit kahit may pangangailangan sila, kahit mayroon silang kahirapan, mga kapatid, nakapagbigay pa rin sila sa Panginoon because meron silang sincere love for the Lord. Malalim yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Amen? Amen? Kaya nga sabi nga po ng isang quotation, you can give without loving, but you cannot love without giving. Amen. Pwede kang magbigay na walang pag-ibig. Amen. Pero kung ikaw ay umiibig, hindi maaari na hindi ka magbibigay. Sabi ng manliligaw, di ba? Kahit bituhin sa langit, ibibigay ko sa iyo. Oh. Amen? Kaya niya ibigay lahat para lang mapakita ang kanyang pagmamahal. Amen? Baka kinikilig naman yung people. Amen? Amen. Kung ikaw ay nag-aaral, ay hindi ka pa pwedeng ma-in love. Amen. Amen. Ano po? May oras para dyan. Amen. No? Wala naman po kaming relasyon, pero kami ay MU. Ano yung MU? May ugnayan. Amen? Kaya nga po, sabi po dito, giving is the measure of love. Kung iniibig mo, okay, ang pagbibigay, diyan nasusukat ang pag-ibig. Amen? Alam niyo po ba, ang Diyos natin, paano niya pinakita na mahal niya tayo? Amen? Paano pinaramdam ng Diyos na mahal niya tayo? John 3:16. For God so loved the world. Ano sunod? He gave. Amen? Because of the love of God, He gave His only begotten Son. Pinaramdam niya yung pag-ibig niya sa atin nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak ng Panginoong Jesucristo. Para iparamdam sa iyo, iparamdam sa akin, iparamdam po sa lahat sa atin ngayong umaga, gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen. Na kahit yung kanyang kaisang anak na Panginoong Jesucristo, pinakamamahal niyang anak na Panginoong Jesucristo, ay handa niyang ibigay sa atin, tanda ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Amen. Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo'y namatay para sa atin. Amen. Handa siyang mamatay para sa atin because of His love for us. Amen? Amen. Meron siyang sacrificial love. Handa niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa atin. Meron siyang selfless love. Pinaramdam niya yung pag-ibig niya sa atin. Mga kapatid, kung hindi tayo inibig ng Diyos, tayo pong lahat ay patungo sa impyerno. Forever and ever tayong paparusahan sa impyerno. Forever and ever tayong mararanasan ng apoy ng impyerno. But because of the love of God,
Amen? Siya'y namatay doon sa krus. Tiniis niya po yung hirap, tiniis niya yung pagdurusa, tiniis niya yung panglalait sa Kanya, tiniis niya yung mga pagmumura sa Kanya, tiniis niya yung panglalait sa Kanya. Amen? Ang sabi ng Bible, halos hindi na makilala yung Kanyang muka. Nilagyan pa siya ng koronang tinik. Amen? Tiniis niya po lahat yon dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Gusto niyang iparamdam sa atin na gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen. Siya na yung bumaba dito. Siya na yung nagdusa dito. Siya na nagbayad dito. Kaya sabi na Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tayo ay papatungo sa impyerno, tayo magbabayad sa impyerno, tayo magdudusa sa impyerno. Sabi ng Romans 6:23, but the gift of God is eternal life. Amen. Hindi na natin mararanasan ang impyerno. Hindi na natin mararanasan ang apoy sa impyerno. Mararanasan na natin ngayon ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Nasa langit po, sabi ng Biblia, no more pain, no more sorrow, no more tears. Wala ng paghihirap, wala ng kamatayan, wala ng pagluwa, wala ng kalungkutan. For the former things are passed away. Amen. Yan ang magandang inihanda ng Diyos sa atin. Amen. Pinaramdam niya po yung pag-ibig niya sa atin. At naramdaman ito ng mga taga-Macedonia, gaano sila kamahal ng Diyos. Amen. Kaya yung mga taga-Macedonia po, pinaramdam din po nila sa Panginoon kung gaano nila kamahal ang Diyos. Because of their sincere love for the Lord. Amen? Amen? Nakapagbigay sila ng maluwag, nakapagbigay sila ng masaya sa Panginoon. Kaya sabi na Apostle Paul, hindi na namin sila inoobliga magbigay. But because of their sincere love for the Lord. Meron silang totoong pag-ibig sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kaya bakit hindi tayo makapagbigay sa Panginoon? Amen? Kasi sabi ni John, love not this world, neither the things that are in this world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Amen? Hindi tayo makapagbigay sa Panginoon because iniibig pa rin natin ang sanlibutan. Iniibig pa rin natin yung ating sarili. Amen. And number 3, the last. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Number 3. In verse number 5. Verse number 5. Sabi po dito, and this they did, not as we hope. Amen? Hindi na namin inaasahan. Pero ginawa pa rin nila. Bakit kaya? Ano sabi ng Bible? But first gave their own selves to the Lord. Ibinigay na nila yung kanilang sarili sa Diyos. And number 3 po, they are surrendered to the Lord. Sila ay surrender na sa Panginoon. Amen? Ibinigay na nila sa Panginoon without any reservation. Sila ay nagtiwala sa Diyos. Kaya nga, kung tayo po ay totally surrendered sa Panginoon, tayo po ay mayroong sincere love sa Panginoon, tayo po ay mayroong pag-ibig, kagalakan sa Panginoon, ang pagpunta ng simbahan ay hindi po problema. Amen. 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 Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ng gospel sa iba ay hindi po problema. Ang pagbibigay ng tapat sa ating ikapo ay hindi problema. Amen. Amen. Kaya nga itong mga taga-Korinto, mga kapatid, hindi sila makapagbigay sa Panginoon because they are not totally surrendered to the Lord. Hindi pa sila 100% convinced sa gawain ng Diyos. Amen. Amen.
Abala pa rin sila sa mga bagay ng sanlibutan. Doon pa rin sila nakatingin sa mga bagay ng sanlibutan. Kaya hindi sila magamit ng Panginoon. Hindi sila nag-enjoy sa gawain ng Panginoon. Amen. They are not totally surrendered to the Lord. Amen. Tandaan po natin, no, tayo pong mga magulang, ang ating mga anak ay nakatingin po sa atin. Tinitingnan nila kung gaano tayo kaseryoso sa Panginoon, gaano tayo kasaya sa Panginoon, gaano ting kamahal ang Diyos, gaano tayo kasurrender sa Panginoon. Amen? Tinitingnan nila yan. Amen? Pag nakita nila na wala tayong kagalakan sa Panginoon, nakita nila na mabigat sa atin ang pagsisimba, isang araw mga kapatid, isang araw, hindi rin sila mag-enjoy sa gawain ng Panginoon. Hindi rin sila magiging masaya sa pagpunta ng simbahan. Amen? And praise God, is a testimony po para sa amin, family. No? Pinakita po ng aming magulang, pinakita po ng ating pastor kung gaano kasaya maglingkod sa Panginoon. Yes, meron pong problema. Yes, merong may mga naranasang mga kahirapan. Pero pinakita pa rin po ng aming magulang na masaya pa rin sa gawain ng Panginoon. Amen. At yun po yung nai-transfer po sa amin. Yun po yung naipakita sa amin. Kaya po kami nandito sa gawain din po ng Panginoon. Amen? Kaya nga sa mga magulang na kahit may problema, kahit mayroong pagsubok, kahit mayroong mga pangangailangan, tuloy ka pa rin sa pagsisimba, tuloy ka pa rin sa ministry mo, kasi mayroong mga next generation, may mga anak tayo nakatingin sa atin at tinitignan kung gaano tayo ka-dedicated sa Panginoon. Amen. Yung pinapakita natin sa kanila, yan yung influence na isang araw, dadalhin nila paglaki po nila. Amen. Pag sila ay meron ng sariling desisyon, meron na silang sabihin nila, ay, tay, hindi mo na ako magsisimba. Oo. Wala po kasi akong gana magsimba ngayon. Bakit? Kasi nakita po sa atin bilang magulang. Pag wala tayo sa mood, amen, may problema tayong pinagdadaanan, madali lang po sa atin ang hindi manambahan sa Panginoon. At hindi natin alam, nakikita po yan ng ating mga anak. Amen? Pero yung mga taga-Macedonia po, kahit may krisis, kahit may paghihirap, kahit mayroong matinding problema, pero masaya pa rin sila naglilingkod sa Panginoon. Masaya pa rin sila pumupunta sa church. Masaya pa rin silang umaawit sa Panginoon. Masaya pa rin silang nakikipag-fellowship sa mga kapatiran. Amen? Kaya po ngayong umaga, ang tanong, anong klaseng Kristiyano po tayo? Tayo po ba ay kagaya ng mga taga-Macedonia? O kagaya po tayo ng mga taga-Corinto? Amen? Amen? Ito yung tanong mga kapatid. Bakit nagawa pa rin ng mga taga-Macedonia magbigay ng masaya sa Panginoon kahit mayroong problema silang kinakaharap? Amen? Ano ang sikreto ng mga taga-Macedonia? Verse number 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Amen? Amen. Bakit nakapagbigay ang mga Macedonia kahit mayroong problema, paghihirap? Because of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Sumasagana ang biyaya ng Diyos sa mga taga-Macedonia. Amen. Bakit po? They experienced the principle of Matthew 6:33.
Ano pong sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong blessing? And all these things shall be added unto you. Naranasan ng mga taga-Macedonia ang biyaya ng Diyos. Sumagana sa mga mananampalataya sa Macedonia ang biyaya ng Diyos because inuna nila ang gawain ng Diyos. And marami pong mga story sa Bible na inuna nila ang Diyos at sila po ay pinagpala ng Diyos. No? Kagaya ng pinag-aralan po natin, amen, last Wednesday, the Seraphat woman. Dumaan din po sila sa crisis, amen, tagtuyot. 3 years na walang ulan. No? Sabi ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka doon sa widow woman at siya yung magpapakain sa'yo. Siguro inisip ni Elijah, siguro mayaman yung widow woman na yon. Amen? Siguro yung widow woman na yon ay business woman. Kaya doon ako dinala ng Diyos. Siguro yung bahay ng widow woman na ito ay meron siyang mga masasarap na pagkain. Pero pagdating ni Prophet Elijah, amen? Kung may rep lang, tininan yung rep, walang laman. Sinilip niya ang lagay ng bigas, wala na rin. Amen? Ang nakita na lang niya ay yung bote ng mantika. Ganyan na lang karami. Tinignan niya yung harina. Ganyan na rin karami. Amen? Sabi ng widow woman, ay sabi ni Elijah, sabi ng Diyos, pakainin mo ko. Sabi naman ng widow woman, Prophet Elijah, last meal na namin to. At kami mamamatay na. Pero dahil sabi ng Diyos mo, paghahandaan kita ng pagkain. She make a cake first, di ba? Sabi ng Bible, cake. Sing cake nun, yung ano lang eh. Tinapay na po yun. Tawag nila doon, cake na. Amen? Yung cake kasi natin yun, may mga design pa eh, no? At ibinigay niya po kay Prophet Elijah. And what happened sa buhay ng widow woman at ng kanyang anak? Amen? Continuous God's supply. Amen? Amen. Every time na siya'y babalik sa kusina, yung lalagyan ng mantika, ng oil, puno. Ilalagyan ng harina, puno. Amen? Every time na siya babalik sa kusina, hindi nababawasan, continuous ang blessing ng Diyos. Amen. For 3 years na tagtuyot, crisis, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Silang mag-ina, amen? Bakit? Hindi sila takot magbigay sa Panginoon. Amen? Kaya hindi tayo makapagbigay sa Panginoon kasi tayo po'y takot magbigay. Nagwo-worry tayo. Kaya kung pag-aaralan niyo po yung Matthew chapter 6 verse 33, di ba? Kung pag-uusapan, pag-aaralan niyo po bago mag-33, take no thought on your life, di ba? Sabi, huwag kang masyado mag-alala sa iyong buhay, kung ano yung kakainin mo, ano yung iinumin mo, ano yung damit mo. Ibig sabihin, huwag kang masyado mag-alala sa iyong mga basic needs. Alam ng Diyos, Ama, ang iyong pangangailangan. Nagbigay pa ng example si Kristo, yung mga ibon nga, hindi ko pinababayaan. Ikaw pa na anak ko, pinapababayaan kita. Kaya sinabi niya, verse 33, seek ye first. Seek ye first lang the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added. Amen? Added, hindi po, ano ba? Kabaligtaran ng added, decrease, minus, negative pa. Yun mahirap, negative pa. Amen?
the Lord added. Amen? Nung yung bata po, nag-preach ang Panginoon, 5,000 na nakinig. At merong isang bata nagbigay ng 2 isda at 5 tinapay. Amen? They experience satisfaction. Bili mo sa 2 isda at 5 tinapay, 5,000 ang nakakain. Amen? At meron pang 12 basket na natira. Amen? Sobra-sobra. Makakapag-share ka pa sa iba. Amen? Amen? Makakapagbigay ka pa sa first fruit. Makakapagbigay ka pa sa Nehemiah Project. Kasi sobra-sobra ang binigay ng Panginoon na biyaya. Amen? Abraham, si Abraham po, who gave his son Isaac. Amen? Hindi siya nagdalawang isip ibigay ang kanyang anak na si Isaac. Amen? Ano po ang na-experience ni Abraham? Multitudes of blessing. Amen. Sabi ng Panginoon, nakita mo ba? Nabibilang mo ba ang mga star sa langit? Sabi ng Panginoon kay Abraham, sige, bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 100. Ulit. Panginoon, di ko kaya bilangin yung star sa langit. Nalilito ako. Sabi ng Panginoon, ganyan karaming lahi ang ibibigay ko sa iyo. Multitude. Nabibilang mo ba yung mga buhangin sa tabing dagat? Bilangin mo nga. Amen? Kumuha si Abraham. Wala na po ito sa Bible, ah. Oo. Hindi sa isa niya. Panginoon, hindi ko kaya bilangin to. Ganyan karami ang pagpapala na ipagkakaloob ko sa iyo. Bakit po? Nakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Nahanda niyang ibigay kahit yung kanyang anak na si Isaac. No, hiningi ng Panginoon yung kanyang anak. Abraham, ihandog mo ang iyong anak na si Isaac. Hindi siya nag-question, Panginoon, matagal namin itong pinag-pray, Panginoon. 90 years old na si Sarah bago siya nabuntis. Tapos hihingiin mo lang, Panginoon, tapos kukunin mo lang. Hindi siya nag-question sa Panginoon. Pagkagising niya sa umaga, Isaac, mag-ready ka na. I-ready mo na yung gagamitin natin para sa sacrifice. Kunin mo na yung lubid. Kunin mo na yung mga kailangan. Alis tayo, punta tayo sa bundok at mag-o-offer tayo ng sacrifice sa Panginoon. At habang sila naglalakad, amen, nagtanong si Isaac, Tay, di ba magsasacrifice tayo sa Panginoon? Saan yung tupa? Ano? Saan yung hayop na i-sacrifice natin? Ba't wala tayong dala? Ang sagot ni Abraham, God will provide. God will provide. Pagdating nila sa bundok, inayos na yung altar. Amen? Tinawag niya si Isaac. Isaac, halika tayo. Higa ka nga dito. Pinahiga si Isaac. Pero si Isaac po, obedient din. Wala rin siyang question. Higa rin siya doon. Amen? Tinali niya si Isaac. Niready niya na yung panggatong. Niready niya na yung apoy. Amen? At kinuha niya na yung, alam niyo na, sa pag-sacrifice ng tupa. Amen? Nung kanyang i-offer na, may lumabas na anghel. Abraham! Abraham! Huwag mo ituloy. Nakita ng Diyos ang iyong pag-ibig at pananampalataya sa Kanya. Sinubukan yung kanyang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. At maya-maya, may lumabas na tupa. God will provide. Amen? Generous giving in mission.
Will you want to experience the grace of God sa buhay po natin? Amen? Gusto ba natin maranasan ang biyaya ng Diyos? Sumasaganang biyaya ng Diyos? Amen? Tingnan po natin ang mga taga-Macedonia. Meron silang pag-ibig sa Panginoon. Meron silang kagalakan sa Panginoon. Meron silang surrendered life sa Panginoon. And they experience blessing, abounding blessing of God. Masaya silang nagbibigay. Kaya sabi po sa 2 Corinthians 9:7, dito po tayo magtatapos, every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Verse 8, di pa po tapos. And God is able. Amen? God is able to make all grace abound toward you. Maranasan mo yung nararanasan ng mga taga-Macedonia. And we're praying yan din po maranasan ng bawat miyembro po ng CBBC Imus. Na makita ng Diyos yung pagbibigay natin na mayroong kagalakan, may pagbibigay natin na mayroong pag-ibig. And God is able. Ibig sabihin, may kakayahan ng Diyos. Gawin ang lahat ng biyaya. Sumagana sa atin that ye always having all sufficiency. Amen? In all things may abound to every good work. Amen. Kaya nga po, be generous in giving, in mission. Marami pong kaluluwa ang mapapahamak sa impyerno kung tayo po wala tayong pag-ibig sa mga kaluluwa. Amen. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mensahe namin narinig. Salamat po sa example ng mga taga-Macedonia. Kahit po sila ay mayroong matinding kahirapan, deep poverty, ngunit sumasagana po ang biyaya nyo sa mga taga-Macedonia because of their joy. Lord, nilapit ko po Panginoon ang bawat isa. Sino man po sa amin dito ang nawala ang kagalakan sa inyo? Maaring may kasama po kami dito na nawala po yung kagalakan niya sa gawain po ninyo. Nawala po yung kanyang kagalakan sa pagbibigay. Nawala po yung kanyang kagalakan sa pananambahan. Lord, tulungan niyo po siya na muli niyo pong i-revive ang kanyang kagalakan sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, hindi po kami naglilingkod sa tao, Panginoon. Kami po naglilingkod sa inyo. Hindi dapat kami titingin sa kapwa namin, Panginoon. May mga, hindi po perpekto ang bawat isa. Pero kayo, Panginoon, ang nagmahal sa amin. Kayo po ang nagbigay ng buhay para sa amin. Kaya kami po dapat ibigay po namin yung kagalakan namin sa inyo. Habang pong tinutugtog po ang awit Paanyaya, kung kinausap po kayo ng Panginoon sa mensaheng ito, why not talk to God this morning? Kung may mga bisita po tayo dito, may lalapit po sa inyong mga church staff, mag-share po sa inyo ng simple plan of salvation. At sa mga nais pong sumunod sa tubig ng bautismo, ay maaari po kayong sumama sa mga church frontliners at ipapaliwanag po sa inyo ang pag-ibig ng Diyos at paano sumunod sa tubig ng bautismo. At sa mga mananampalataya, sa miyembro po ng CBBC Imus, kamusta na po ang ating paglilingkod sa Panginoon? Kamusta po yung puso natin sa Diyos? Masaya ka pa ba sa Panginoon? Masaya ka pa ba nananambahan sa Panginoon? O naiba na ang iyong kagalakan? Kamusta na ang iyong pag-ibig sa Panginoon? Nakita po ba natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos?
na kahit yung kanyang buhay ay handa niya pong ibigay sa atin. Para lang po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Why not na tayo lumapit sa Panginoon? Panginoon, gamitin niyo po ako, Panginoon. Sa mga kaluluwang hindi pa po nakakilala sa inyo, Panginoon. Panginoon, gamitin niyo po ako na maabot ang mga kaluluwa, mga kaibigan ko na hindi pa po ligtas. Panginoon, gamitin niyo po ako, Panginoon, sa pagbibigay upang marami pa po maabot ng inyong mga salita, marami pa pong ma-disciple, Panginoon. Hadaan po natin, meron lang po tayong isang buhay dito sa lupa. Huwag po natin hayaan na mawalan po ng kabuluhan ang ibinigay ng Diyos na buhay sa atin. At tayo po ay uuwi sa langit at sabihin ng Panginoon sa atin, well done, thou good and faithful servant. May mga problema, pagsubok, tayong mararanasan, kagaya ng mga taga-Macedonia. Pero salamat po, hindi po naapektuhan yung kanilang pagbibigay, hindi po naapektuhan ang kanilang pananambahan, hindi po naapektuhan yung kanilang pagsasolwining, kundi lalo pa po sila naging masaya, naglilingkod sa inyo. Kaya po, pinaramdam niyo po sa mga taga-Macedonia ang inyong biyaya. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito. Thank you, O God, sa inyong mga salita na aming napakinggan. Salamat po, Panginoon, na pinalalahanan niyo po muli kami, Lord, na maging generous po kami sa pagbibigay, lalo na po sa mga mission, Panginoon. Marami pong tao ngayon mapapahamak sa impyerno kung hindi niyo po kami gagamitin, ibahagi ang inyong mga salita. At hindi niyo po kami gagamitin sa pagbibigay. Maraming salamat po na meron kaming simbahan, na merong pag-ibig sa kaluluwa. And dinadalayan ko rin po ang mga kapatiran na dumadaan po sa problema ngayon, dumadaan sa mga pangangailangan, dumadaan sa namang karamdaman. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Pasaganahin niyo po ang biyaya sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga biyaya, protection po sa amin. At salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita. Ito po aming dalangin sa matamis na Panginoon.